Sa isang nakakabahalang kwarto na puno ng tensyon at madilim na ilaw, nagkakasagutan ang hired practitioner at si Mr. Xu. Mataas ang emosyon at nababahala ang practitioner sa labis na naglalakbay na takot sa mga mata ni Mr. Xu. Sinabi ng hired practitioner, ang iyong mga emosyon nagsisimulang maguluhan na, habang tinitingnan ang lumalaking kabalisahan sa mata ni Mr. Xu. Si Mr. Xu, sa isang matigas na tono, ay sumagot, sa harap ng buhay o kamatayan, hindi ako pinapayagang mabahala. Binanggit ng practitioner ang Art of War ni Sun Tzu, na bigyang diin ang karunungan nito, upang manalo sa isang digmaan, unay manalo at saka lumaban. Ito'y nangangahulugang ang isang laban ay nananalo o nawawala bago pa man ito magsimula. Ngunit hindi natitinag si Mr. Xu, itinanong niya ang kumpiyansya ng practitioner, akala mo ba ay napakasigurado mo na? Totoo nga na hinahangaan ko ang iyong optimism. Gayunpaman, ang mga laban mo, ang mga ordinaryong tao tulad ko ay hindi makakasali, kaya bakit mag-aalala pa ako sa aking mga damdamin? Ngunit pinahahalagahan ng practitioner ang kontribusyon ni Mr. Xu. Inaamin, hindi, ikaw ay naging napakalaking tulong sa aking laban. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag, ang mga practitioner ay tila malalakas, ngunit mayroon din silang mahinang bahagi. Ang pinakamalubhang uri ng practitioner ay yaong walang mga abala at hindi maapektuhan ng mundo sa labas. Sa palad natin, ilan lamang ang nakakamit ang ganitong kaisipan. Binaliwala ng practitioner si Mr. Xu sa kahinaan ni Chumo, sinabi mo dati na mahal ni Chumo ang kanyang kapatid. Kinidnap mo ang kanyang kapatid at dinala ito sa isang liblib na lugar. Ito'y sapat na upang magulo ang kaisipan ni Chumo. Kahit pa siya ay isang iba't ibang uri ng body practitioner, mawawalan siya ng maraming kapangyarihan. Sa huli, inirekomenda niya ang isang plano upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat at nagwakas ng, kung payagan mong manatili ang iyong mga empleyado dito at magtrabaho, mas makakabuti. Sa pag-aalala sa kaligtasan ng mga kasamahan na magkasama araw at gabi, magiging abala si Chumo sa kanyang laban. At mariing ipinahayag ni Mr. Xu ang kanyang mga pangamba, kailangan bang gawin yan? Iyan ay daan-daang buhay. Wala ka bang kaunting malasakit sa lahat? Kung maraming masasaktan, hindi mabubuhay ang aking kumpanya. Hindi nagpapatinag ang hired practitioner, ipinaliwanag ang kanyang perspektiba, ito ang aking ugali. Sa harap ng mga malalakas, ang unang bagay na dapat isalaysay ay ang pagsusumikap na gamitin ang lahat ng paraan upang alisin ito. Dahil tinanggihan mo ang aking proposal, sana man lang ipakita mo ang kumpiyansa sa iyong kalooban, lalo na sa harap ni Chumo. Ayokong bigla siyang mag-init dahil sa iyong kaba. Ngunit hindi maiiwasan ni Mr. Xu na maipahayag ang kanyang frustration. Kontrolin mo ang iyong kalooban hanggat maaari at ipakita ang ugali ng isang taong may malasakit. Sana magtagumpay ang mga maliit na bagay na mahalaga sa iyo, Mr. OCD. Sa isang pasilyo, kung saan patuloy na tumataas ang tensyon, iniulat ni Chumo, walang sino man sa gusali. Mukhang handa na si Mr. Xu para sa laban. Nagtanong si Miss Shutong, may pangamba, sigurado ka bang hindi ka maghihintay ng kaunti pa? Darating ang kaibigan ko sa kahit anong minuto. Si Chumo, may determinasyon at nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang kapatid, ay nagdeklara, maayos na ang aking desisyon. Hindi ko kayang maghintay rito nang hindi alam ang kaligtasan ng aking kapatid. Nag-angay-ari si Miss Shutong, nauunawaan ang determinasyon ni Chumo, at simple niyang sinabi, sige. Sama ako sa iyo. Sa mga huling sandali, bago ang malalim na pagtutuos, si Chumo ay nagpahayag ng kanyang pananaw, hindi, mas mabuti kung mananatili ka rito. Sa oras ng emerhensya, maaari kang suportahan ng iyong mga kaibigan sa labas. Sinagot ito ni Miss Shutong, ingat ka na lang. Bilisan mo ang mga kilos mo. Kapag dumating ang mga kaibigan ko, andyan sila para sa'yo. Sumang-ayon si Chumo, naiintindihan ko. Habang naglalakad sa loob ng kwarto, naghihintay kay Mr. Xu at sa hired practitioner. Sa pagpasok ng silong, tinapos ni Mr. Xu ang masusing katahimikan, Chumo, magandang magkita ulit tayo. Nagkaroon ka ba ng magandang panahon sa lihim na lugar? Ngunit walang anumang pabalang salita ang binato ni Chumo, walang pakiusap. Nasaan ang kapatid ko? Hiniling ni Mr. Xu ang kabatiran, kalmahin mo lang. Inimbita ko ang iyong kapatid bilang isang kaibigan. Kung maaari mo sanang kalimutan ang mga nangyari sa atin, hindi kita papanagutin sa mga kakulangan sa park, at magbabayad ako ng malaking halaga sa iyo.
Sa magulong pag-uusap na puno ng tensyon, si Chumo ay mariing sumalaysay, ipakita mo muna sa akin ang aking kapatid, pagkatapos natin pag-usapan ang iba. Ngunit kinontra ito ni Mr. Xu, hindi ko magagawa yan. Dapat mong ibigay sa akin ang isang bagay na magpapalakas ng aking tiwala. O kailangan mong maging kaibigan namin. Hanggang sa mga oras na yan, napakahalagang bihag ang iyong kapatid. Matigas ang sagot ni Chumo, ano kung hindi ako sumasang-ayon? Sa tugon, nagpahiwatig si Mr. Xu, kung ganun, kakailanganin kong hilingin kay Consultant Chow na kumbinsihin ka. Napabukas mata si Chumo sa pagkakarinig kay Consultant Chow, at ang pagtingin niya ay puno ng tensyon. Naging malamlam ang mga mata ng hired practitioner, habang inilalarawan ang kanyang karanasan. Ito, ano bang nangyayari, hindi ako makagalaw. Hindi ko maangat ang isang daliri sa pag-iisip na atakihin siya. Ang ika-6 na pandinig, natutunan sa maraming krisis, ay laging nagbabala. Walang paraan para maitugma ang malaking agwat ng lakas. Mamamatay ako. Kung lalaban ako sa kanya, mamamatay ako. Nagtanong si Chumo ng may galit, Consultant Chow. Kasama mo ang mga taong nangidnap sa kapatid ko. At tumugon si hired practitioner, pwede mo rin akong tawaging Chow. Ako'y narito dahil narinig ko ang pang-aapi sa iyo, at dala ko ang katarungan para sa iyo. At nagulat si Mr. Xu sa reaksyon ng matapang na practitioner. Sa mga nag-aalab na sandali ng pag-uusap, ang hired practitioner ay nagpahayag ng kanyang saloobin. Ito ay dahil sa ating kapabayaan na magkaroon ng isang ganitong klaseng tao bilang si President Xu, bilang isang kasamahan sa Grupo Li. Sumagot si Chumo, tunay ba yan? Paano kung sabihin ko na dapat managot si Manager Xu? Ngunit kinumpirma ni hired practitioner, hindi. Kahit hindi mo sabihin sa amin, bibigyan ka namin ng plano para rito. Ang aking sekretong kayamanan ay isang mahusay na paraan para taasan ang aking pakiramdam ng krisis, kaya hindi maaaring mali ang aking mga instinkto. Kamangha-mangha. Mayroon bang top power si Chumo bago pumasok sa lihim na lugar? O natutunan niya ang paraan ng paggamit ng barya sa tunay na buhay? Kung magkakaroon ako ng akses sa kanyang lihim, ngunit sa likod ng kanyang isipan, ang practitioner ay nag-aalala, hindi ako katapat para sa kanya mag-isa. Ngayon, kailangan kong maghintay para sa higit pang oras at suporta mula sa grupo financially. Sa kabila ng lahat ng ito, Mr. Xu ay nagtataka, Consultant Chow, ano ang ibig mong sabihin? Ano, natatakot ang grupo sa isang simpleng tao na si Chumo? Sinagot ng hired practitioner, Mr. Xu, kami sa grupo ay pinaniniwalaan ang prinsipyo ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Kung may nagawang malisyo, at kung nais ni Mr. Chumo na patayin ka sa kanyang galit, pahihintulutan namin siyang gawin yon. Sa gitna ng lahat ng ito, nauunawaan ni Mr. Xu ang magiging kapalaran niya, hula ko, iniwan na ako ng grupo, ano? Kailangan kong makipaglaban hanggang kamatayan, alam mo ba yon? Sa pag-aalab na eksena, ang hired practitioner ay hindi napigilang sumagot, struggle to death. Binoboykot mo ba ako? Isa kang hamak na gangster. Akala mo ba ikaw ay mahalaga? Tumugon si Mr. Xu ng may pasasalamat, tama ka. Ano man ang aking gawin, ang aking munting kapangyarihan, ang aking munting yaman, ay hindi worth mentioning sa harap ng grupo. Wala akong kapangyarihan tulad ng mga practitioner ninyo. Ano ba yon? Kahit ang isang daga sa kanal ay lalaban sa harap ng kamatayan. Chumo, alam mo ba kung ano ang nasa ilalim ng amusement park? Nagbanta si hired practitioner, at inilabas ang kanyang patalim, ngunit pinigil ito ni Chumo, hayaan mo siyang magsalita. Mr. Xu, ituloy mo. Itinuloy ni Mr. Xu ang kanyang pagsasalaysay, sa ilalim ng amusement park, ng lihim na itinayo ng financial group ang mga refuge bases. Ang amusement park ay isang tangan lamang. Ayon sa aking nalalaman, mayroong higit sa isa sa mga ganitong refuge. Ang ilang financial groups ay matagal nang may alam sa balita ng darating na pagsalakay ng Demon Beast, at nagkaroon pa ng kontak sa mga Demon Beast. Ang proyektong amusement park ay nalugi dahil kay Lei Hanling, ang kilalang siraulo na anak ng Li Group, ay humiling sa akin na makipagtulungan para lamang kumita. Katarungan at pagkakapantay-pantay ng Grupo Li. Huwag kang tanga. Ang korupsyon sa mga korporasyong pinansyal ang pinakamalupit na kaaway ng mga practitioner. Ngunit hindi nagpapatinag si Chumo, hindi ako interesado sa Grupo Li. Sa underground base. Ano ba ang kinalaman nito sa akin? Gusto ko lang managot ka.
Muling pinabulaanan ni Hard Practitioner ang ideya ng refuge base. Ang refuge base ay totoong umiiral. Ngunit ikaw ay naghahanap ng mas konkretong ebidensya upang patunayan na ang grupo ay kumakampi sa Demon Beast. At higit pa, ang pagsisinungaling kay Mr. Chumo, ang pagkidnap sa kanyang kapatid, ay lahat iyon ay galing sa iyong ideya. Ikaw ang naglimita sa iyong sarili. Ngunit naglalaman ng desisyon si Mr. Xu. Oy. I guess wala nang puwang para sa negosasyon. Kung itinakda kong pumunta sa impyerno, hindi ako mag-isa. Oras na para buksan ito. Consultant Chow, alam kong makikilala mo ang aking dala. Pinaunlakan ito ni Hard Practitioner, Anima Suppression Block mula sa mga kalat ng Continent X. Ito ay makakapagpahina ng mga hunters at practitioners. Ito ay disposable, ngunit mahal. Paano mo nakuha ito? Hindi ko inakala na gagawin mo ito sa aking pangangalaga, talagang ini-underestimate kita. Nagbigay tugon si Mr. Xu, dahil mula sa simula, hindi mo inalintana ang mga ordinaryong tao tulad ko. Pinatay mo ang isang practitioner, bago ka nagkaroon ng kapangyarihan. Ano, hinuhusgahan mo na ba ang mga ordinaryong tao ngayon? Ngunit tinutuya lamang ni Hard Practitioner ang kanyang galaw, walang kabuluhan. Kahit papahinain mo ako, ano ang magagawa ng isang tao tulad mo? Nagbigay si Mr. Xu ng isang nakakatakot na pahayag, ako'y naglagay ng mga pampasabog sa gusali at sa amusement park. Kapag pinindot ko ang remote, ngunit bago pa niya natapos ang kanyang pangungusap, bigla siyang naramdaman ng matinding kirot sa kanyang dibdib, na gawa ng Hard Practitioner. Sa pag-aalala, agad na ipinaliwanag ng Hard Practitioner, Mr. Chumo, patawad po. Ito lamang ang paraan ko para pigilan siya na pumutok ang amusement park. Nakakahulog sa pangunawa ang tanong ni Mr. Xu, sa alalahanin ng Hard Practitioner, tinutukoy mo ba ang refugio sa ilalim ng amusement park, hindi ba? Sumagot ang practitioner, may kinalaman ba yon? Hindi mo na maipipindot ang remote ngayon. Naging mapanibukwin ang mukha ni Mr. Xu nang aminin niya, tanga. Ang remote control ay nasa aking puso. Narealize nila ang kanilang pagkakamali ng masyadong huli na, at ang takot ay dumapo, habang ang papalapit na pagsabog ay hindi maiiwasan. Sumigaw ang Hard Practitioner, lintik. Wala nang oras para makalayo. Bigla, sumabog ang malakas na pampasabog, pinalupot ang gusali. Matapos ang kaguluhan, nakakagulat na natagpuan ng Hard Practitioner ang kanyang sarili na walang pinsalang malala, at namangha sa hindi maipaliwanag na takbo ng mga pangyayari, nakakabahala. Hindi ako nasaktan. Hindi totoo. Sa anima, kailangan akong maging malubha ang pinsala. Walang paraan para makalabas dito ng buo. Chumo. Iniligtas ako ni Chumo. Paano nangyari yon? Sa kanyang pagkakapos sa anima, naipagtagumpay niyang dalhin ako palayo bago sumabog ang pampasabog. Ang kanyang lakas ay totoong-totoo. Gayunpaman, kahit sa gitna ng mapanganib na sitwasyon na ito, nakita ng Hard Practitioner ang isang pagkakataon, pero ito rin ang pinakamahusay na pagkakataon. Si Chumo ay lubos na hindi handa. Ang kanyang anima ay limitado at nasa pinakamahina nito. Kung magagambala ko siya ngayon, makakamit ko ang kanyang malakas na lihim para sa aking sarili. Sa gitna ng kaguluhan at pinsala, isang malakas na pagsabog ang bumagsak sa buong gusali. Ang lakas ng pagsabog ay nagdulot ng takot sa lahat ng nasa paligid nito. Sa gitna ng kaguluhan, si Chumo ay nagtanong ukol sa uri ng pampasabog na ginamit. Ito'y isang katastropikong pagsabog, isang pangyayaring nagpawala sa buong gusali. Ang pangunahing iniisip ay ang kalagayan Yutong, kung nasaan sila at kung ligtas ba sila. Sa kabila ng kaguluhan, mukhang si Consultant Chow ay labis na kinakabahan. Ito'y nag-iwan sa kanya na parang naipit, hindi makagalaw o makatugon. Ang kanyang isipan ay puno ng pagkabalisa, at binigyang diin niya ang masamang kalidad ng kanyang kaisipan na nagdulot ng takot. Ngunit si Chow, sa kabila ng lahat, ay nagpakita ng kakaibang katahimikan sa harap ng kaguluhan. Kanyang ibinalik ang kanyang atensyon sa paligid, nag-aabang para sa isang tao o bagay sa gitna ng mga labi ng pagkakasira. Ito'y isang sandali na tila may pagkakataon para sa lihim na aksyon. Ngunit ang takot pa rin ang nagpapahirap kay Chow. Kanyang itinuturing itong sumpa, naiinis sa kanyang kawalan ng kakayahan na kahit pa ang magtulak ng daliri. Determinado siyang hindi asa sa suporta ng grupo, at itinatanggi niyang ibahagi ang lihim ng kapangyarihan ni Chumo.
Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon, habang kanyang pinapaganda ang kanyang sarili na lampasan ang takot at mga limitasyon. Dahil sa matinding determinasyon, ipinangako ni Cho na haharapin ang mga mas malalakas na kalaban kaysa sa kanya, hango sa kanyang karanasan bilang isang bounty hunter sa loob ng mga nakaraang 10 taon. Tinawag niya ang kanyang sariling katawan na malampasan ang pagkakaparalisa ng takot at kumilos. Ipinangako niya na, kahit isang beses lang ito, hindi siya susuko sa takot. Muling pinatibay ang kanyang pangako na bumalik sa buhay ng isang bounty hunter kaysa manatiling isang konsultant na kontrolado ng sindikato. Bigla, ang kanilang ginagamit na aparato ay biglang nag-operate ulit, na nagmumura sa tensyon sa mga sandaling iyon. Inilahad ni Cho ang isang top secret na kayamanan na tinatawag na Fire Feather Venom. Ito ay inilarawan bilang labis na nakalalason at kaya ng lihim na pagsalakay, partikular na epektibo laban sa mga nilalang mula sa ibang mundo. Bukod dito, ito ay nagpapalakas ng ika-6 na pandama ng tagadala. Ang lihim na kayamanang ito ay may masamang reputasyon dahil sa pagkamatay ng maraming practitioner nito. Ito ay nakuha mula sa kailaliman ng mga kalatagan ng Continent X at tinaguriang pumatay ng mga practitioner. Gayunpaman, sa araw na ito, sumalungat ito sa inaasahan ng kanyang may-ari. Pagkatapos, isang atake na layunin kay Chumo ay hindi nagtagumpay na epektuhan siya dahil sa kanyang malakas na katawan. Nagulat si Cho na ang atake, na dapat sana'y nagpapahina kay Chumo, hindi lamang nabigo kundi bumalik pa sa kanya. Ang di inaasahang pangyayaring ito ay nagbibigay ng tanong tungkol sa agwat ng kanilang kapangyarihan. Iniwan si Cho sa kalagayang hindi makapaniwala at takot na baka siya ay patayin ng kanyang sariling mga aksyon. Sa gitna ng kaguluhan na ito, biglang nararamdaman ni Chumo ang hindi kanais-nais na senyales sa kanyang balikat. Iniisip niya kung ito ay resulta ng labis niyang trabaho. Ang tila kasual na pag-observe na ito ay tahimik na nag-contrast sa kritikal na sitwasyon sa paligid. Kahit sa kabila ng malubhang kalagayan, may pag-asa pa rin si Cho. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanasa, na huwag mamatay doon, at naniniwala siyang may elixir si Chumo, isang walang kamatayang practitioner, na makakapagpagaling sa kanyang mga sugat. Sa desperasyon, tinawag niya si Chumo para sa tulong, gamit ang mga formal at may respetong pagsasalita. Nagugulat at labis na nababahala si Chumo nang makita niyang sumusuka ng dugo si Consultant Cho. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabahala, binubusisi kung paano niya nailigtas si Cho bago ang pagsabog. Nakikita niya ang malalang sugat ni Cho at inaalok ang ideya na tawagan ang ambulansya para agad na makakuha ng medikal na tulong. Gayunpaman, tinanggihan ni Cho ang ideya ng ambulansya sapagkat alam niyang walang oras para dito. Sa halip, hiniling niya ng agarang elixir kay Chumo na sa kanyang palagay ay isang misteryosong likido na makakapagpagaling sa kanyang mga sugat. Mariing humihiling si Cho kay Chumo na iligtas siya, at nangako na babayaran niya ito ng malugod. Ngunit hindi alam ni Chumo ang tungkol sa Miracle Elixir na ito at inamin na ito'y una niyang narinig. Ito ay nagdulot ng pagtataka kay Cho, at inilahad nito ang hindi pag-alam ni Chumo tungkol dito. Naiintindihan ni Chumo ang desperasyon ni Cho at ito'y tiniyak niya. Gayunpaman, isinilaya ni Cho ang isang kaganapan sa sitwasyon. Inamin niya na sinadyang banggitin ang elixir para subukan si Chumo, may hinala siyang baka isipin ni Chumo na siya ang sumalakay dito. Sa halip na ibunyag ang totoong kalikasan ng elixir, na pangunahing ginagamit para sa mga supernatural na sugat, iniakala ni Cho na nagkulang siya sa pag-unawa kay Chumo. Sa unang pagkakataon, iniisip niya na baka si Chumo ay simpleng pasaway, ngunit ngayon ay nauunawaan niya ang tunay na determinasyon ni Chumo. Sa isang dramatikong pahayag, tinanggap ni Cho ang kanyang kapalaran at nagpasyang ang huling Fire Feather Venom, isang malakas at nakamamatay na substansya, ay magiging sanhi ng kanyang sariling pagkamatay. Si Chumo ay nagpahayag ng malalim na pag-aalala nang makitang si Consultant Cho ay sumusuka ng mas maraming dugo. Napansin niya na si Cho ay muling nawalan ng malay, at mariing sinabi na si Consultant Cho ay nasawi sa aksyon. Samantala, sa kabilang dako ng usapan, ang mga kaibigan ni Yutong ay nagulat nang malaman na si Chumo ay nasa loob ng gusali na sumabog. Nagbahagi sila ng kanilang mga nararamdaman na pagkukulang at pagsisisi, at si Miss Yutong ay nagsisi sa sarili na hindi siya kasama. Kahit sa harap ng delikadong sitwasyon, sinubukan ng isa sa mga kaibigan ni Yutong na magbigay ng kasiguruhan sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabing dapat nilang subukan ulit, na binibigyang diin na si Chumo na nagtataglay ng mataas na ranggo sa lihim na lupain,
ay marahil ay maayos pa. Gayunpaman, may isa pang kaibigan na nagtatanong tungkol sa pagkakaiba ng reputasyon ni Chumo at ang kanyang kahinaan sa totoong buhay, nag-aalala kung baka siya ay isang simpleng tao lamang kapag wala sa kanyang makapangyarihang estado. May isa pang kaibigan na may tapang na nagmungkahi na kung ang kalaban ay gumagamit ng dinamita, marahil mga karaniwang tao lamang ang mga ito. Ipinapakita ang kumpiyansa sa kanilang kakayahan na magapi ang mga kalaban na ito at pigilan ang mga karagdagang pagsabog. Sumagot ang isa sa kanila, at pinagsabihan ang iba na tigilan na ang pagbibiro sa kabila ng bigat ng sitwasyon. Ngunit biglang nagbago ang tono ng usapan dahil sa isang biglaang pahayag. Isa sa kanila ang nagsabing nakakita siya kay Chumo na paparating mula sa silangan, hawak ang isang kalalakihang nasa kanyang kamay. Sila'y lahat ay nagulat nang malaman na si Chumo ay dala-dala ang tanyag na practitioner killer at tila natalo niya ito nang wala man lang kahit anong sugat. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.